What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Isipin mo ito sandali. Paano kung may matatagpuan kang isang aklat na kayang tuparin ng kahit anong kahilingan mo? Kahit ano pa yun. Ngunit, may isang kondisyon. Para matupad ang iyong kahilingan, kailangan mong sundin ng eksakto ang lahat ng utos ng aklat, kahit pa ito'y kakaiba o mapanganib. Susugal ka pa rin ba para sa iyong hiling? Iyan ang paksa ng pelikula ngayon. Isang grupo ng mga bata ang nakatuklas ng ganitong aklat. Isang aklat na tumutupad ng mga hiling, ngunit humihingi ng kapalit na mga gawain. At ang mga ipinapagawa nito sa kanila ay sobrang nakakagulat, kaya't halos hindi sila makapaniwala. Kaya ano nga ba ang sinabi ng aklat sa kanila? At anong desisyon ang ginawa ng mga bata? Nagsisimula ang kwento sa tatlong magkakaibigan, sina Kazuki, Sunny at Taichi. Pumunta sila sa isang lumang templo dahil may narinig silang chismis. Sinasabing sino mang humiling doon ay matutupad ang kahilingan. Puno ng pag-asa ang kanilang mga puso nang magkahalo silang humiling. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang kanilang mga kahilingan ay naging usok, lumutang sa hangin at pumasok sa isang palayok na nasa loob ng templo. Biglang lumitaw na isang aninong nilalang, mas kahawig ng multo kaysa tao. Walang imik, kinuha nito ang palayok at tumakbo palayo. Abala ang tatlong magkakaibigan sa sarili nilang mga iniisip, kaya't hindi nila napansin ang nangyari. Dinala ng multo ang palayok sa isang lumang tindahan ng aklat. Sa loob, naghihintay ang may-ari ng tindahan. Sabi ng multo, "Dinala ko na ang mga kahilingan ng tatlong bata." Sumagot ang may-ari, "Sa tingin mo ba'y kaya nilang sundin ang mga utos ng aklat ng multo?" Tumanggo ang multo, "Matatapang sila at puno ng sigla. Sa tingin ko'y susubukan nila." Bahagyang ngumiti ang may-ari at sinabing, "Kung ganun, pumunta ka ngayong gabi. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa tindahang ito para hanapin nila ang aklat." Pumayag ang multo. Nang gabing yun, mahimbing ang tulog ni Kazuki nang biglang lumitaw ang multo sa tabi ng kanyang kama. Ibinulbul nito, "Kung talagang gusto mong matupad ang iyong hiling, pumunta ka bukas sa lumang tindahan ng aklat. Doon mo malalaman ng paano. Ngunit, mag-ingat. Ang pagtupad ng isang hiling ay maaaring ikapahamak ng iyong buhay." Pagkatapos ay naglaho ang multo sa dilim. Nagising si Kazuki na nanginginig sa gulat. Inisip niya, "Sino iyon? Paano niya nalaman ng aking hiling?" Ngulit sinabi niya sa sarili, "Baka panaginip lang yon. Lagi naman niyang iniisip ang kanyang hiling kaya marahil guni-guni lang yon ng kanyang hisip." Ngulit sa kaibutaran ng kanyang damdamin, alam niyang may higit pa roon. May misteryong totoo. Kinabukasan, nagkita sina Kazuki, Sunny at Taichi sa paaralan. Habang nag-uusap sila, may nalaman silang nakakagulat. Nakita rin ng dalawa ang multo kagabi. Gaya ni Kazuki, sinabi rin sa kanila ng multo na pumunta sa lumang tindahan ng aklat kung nais nilang matupad ang kanilang hiling. Natigilan si Kazuki. Ibig sabihin, hindi lang yung panaginip, totoo ang multo. Sandali siyang nag-isip at sinabing, "Siguro galing yun sa templong pinuntahan natin kung saan tayo humiling. Malay natin, baka magkatotoo talaga ang ating mga pangarap." Tumanggo ang kanyang mga kaibigan, kahit halatang kinakabahan. Habang nasa klase, palihim silang nagbubulhungan tungkol sa susunod na gagawin. Biglang pumasok ang isang bagong guro. Ang pangalan ay Hayama. Nagbakasyon kasi ang dati nilang guro ng maternity leave kaya siya muna ang papalit. Mukhang kinakabahan siya. Unang beses pa lang niyang magturo. Ngunit may ningning din ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya niya ito. Pagkatapos ng klase, dumiretso sina Kazuki, Sunny at Taichi sa lumang tindahan ng aklat gaya ng bilin ng multo. Ngunit pagdating nila, hindi nila makapaniwala ang nakita. Kahapon, wala namang isil na lugar doon. Wala talagang tindahan doon.
paano nagkaroon ng buong tindahan sa loob lang isang gabi? Gayunpaman, wala nang pakialam sila. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang mga hiling. Kaya walang pag-aalinlangan, pumasok sila. Ang hindi nila alam, napansin ni Hayama na palihim silang pumasok sa tindahan. Dahil sa pag-aalala at kuryosidad, tahimik niyang sinundan upang malaman ng ano ang ginagawa ng kanyang mga estudyante. Sa loob, matahimik ang tindahan. Tulog ang may-ari sa likod ng counter. Nagbulungan ng tatlo at nagsimulang maghanap sa mga estante. Ipinangako ng multo na matatagpuan nila doon ang aklat ng multo, ang mahihiwagang aklat na kayang tuparin ng mga hiling. Hindi nagtagal, napansin nila ang isang aklat na mukhang napakaata, napakabigat at halatang napakamahal para bilhin nila. Dahil wala silang pera, iisa na lang ang natitirang paraan. Nagpasisya silang kunin ito ng palihim. Ngunit sa sandaling hawakan nila ang aklat, nagising ang may-ari ng tindahan. Nahuli sila ng kanyang matatalim na mata. Kumalat ang takot sa mga bata nang mapagtantong nahuli sila. Hinigpitan nilang niyakap ang aklat at sinubukang tumakbo. Sumigaw ang may-ari, "Sandali! Kailangan nyo munang pakinggan ang tuntunin ng aklat. Kung wala iyon, hindi nyo ito magagamit ng tama." Ngunit masyado ng takot ang bata para huminto. Tumakbo sila ng buong lakas, desperadong makatakas. Subalit, may kakaibang nangyari. Sa labas, maliit lang ang tindahan. Ngunit sa loob, gaano katagal silang tumakbo, hindi nila makita ang labasan. Walang katapusan ang mga estante. Ang mga pasilyo'y paikot-ikot at tila walang hanggan. Sa wakas, matapos ang tila napakahabang panahon, nakalabas din sila sa ubukas na espasyo. Sumunod si Hayama, hingalin. Pinahinto niya mga bata at madiing nagtanong, "Anong ginagawa niyo doon? Aling aklat ang kinuha niyo?" Sa sobrang panik, itinuro ni Kazuki ang langit at sumigaw, "Tignan niyo! May kalabaw na lumilipad sa langit!" Dahil sa gulat, napalingon si Hayama. Ngunit imbes na kalabaw, mas kakaiba ang kanyang nakita. Ang mga bahay, ang mga kalsada, ang buong mundo sa paligid niya ay baliktad. Para bang nabasag ang mismong batas ng realidad. Litong-lito at takot, pabulong niyang sinabing, "Nasaan ako? Guni-guni ko lang ba ito?" Samantala, nakauwi si Kazuki at natuklasan niyang ganap nang nagbago ang kanilang bahay. Iba ang mga kasangkap, iba ang mga silid, at higit sa lahat, walang isang tao. Nawawala ang kanilang pamilya. Dahil sa takot, tumakbo siya palabas kung saan dumating sina Sunny at Taichi. Napansin din nilang parehong bagay. Ang buong siyudad ay walang laman, tahimik at tila iniwan. Nanginginig ang boses ni Sunny habang sinasabing, "Simula nang lumabas tayo sa tindahang iyon, may kakaiba nang nangyayari. Para bang wala na tayo sa sarili nating mundo." Nagpasisya silang maglibot sa siyudad, umaasang makatagpo man lang ng isang tao. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas, nakita nila ang isang pamilyar na mukha. Ang kaibigan nilang, si Minato. Puno ng tuwa, tumakbo palapit sila kay Minato. Ngunit litong-lito rin si Minato. Sinabi niya, "Hindi ko alam ang anong nangyari. Natutulog lang ako tapos bigla na lang akong napunta rito. Pakitulungan niyo ako. Gusto ko lang makauwi." Nagkatiginan lang tatlo. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang nangyayari. Ngunit tinanggap nila si Minato sa kanilang grupo. Magkasama, baka makahanap sila ng paraang makalabas. Ngunit sa kaibutaran ng kanilang mga puso, may pangamba sina Kazuki, Sunny at Taichi. Dahil may alam sila na hindi alam ni Minato. Isang linggo lang ang nakakaraan. Nasangkot si Minato sa isang maluhang aksidente. Sobrang lala ng kanyang mga sugat kaya nahulog siya sa koma. Sa totoong mundo, dapat ay nakahiga siya mayon sa isang kama sa ospital. Walang malay. Kaya paano siya harito? Nakaupo sa harap nila, buhay at maayos. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanilang isipan. Patay ba tayo? Nasa kabilang mundo ba tayo?
o isa ba itong kapalagayang na napakaibang mundo? Ngunit pinili nilang itago ang mga takot na ito. Kapag nalaman ni Minato ang katotohanan, tiyak na magpapanik lamang siya. Sa walang halib, iisa na lang ang naisip ng lahat. Bumalik sa lumang tindahan ng aklat. Baka kung makabalik sila doon, makahanap sila ng paraan makalabas mula sa kakaibang mundong ito. Ngunit nang marating nila ang parehong lugar, halos tumigil ang tibok ng kanilang mga puso. Wala na ang tindahan. Ang gusali ay walang laman, para bang hindi ito kailanman umiral. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanilang mga gulugod. Ano ang nangyayari? Sino ang naglalaro sa amin? At ngayon, paano kami makakabalik sa sarili naming mundo? Naalala ni Kazuki ang isang bagay. Ang guro nila, si Miss Hayama, ay nahila rin sa mundong ito kasama nila. Kung mahanap nila siya, baka sama-sama nilang malaman kung ano ang dapat gawin. Sa kabutihang palad, naalala ni Sunny na malayong kamag-anak pala niya si Hayama. Gamit ang ugnayang iyon, natuntun nila ang kanyang tirahan. Pagdating nila, nakita nila si Hayama sa kakilati-labot na kalagayan. Maputla siya at takot na takot. Hawak ang kanyang ulo at paulit-ulit na bumubulong. Nasaan ako? Paano ako makakalabas dito? Minsan ay napapasigaw pa siya sa sobrang takot. Mabilis siyang pinakalma ng mga bata at ipinaliwanag ang lahat. Ikinwento nila ang multong lumitaw sa gabi, ang misteryosong tindahan ng aklat at ang aklat ng multo na nagkulong sa kanilang lahat sa mundong ito. Sa una, hirap maniwala si Hayama. Ngunit sa pagtingin niya sa walang laman na lungsod at sa takot na naririnig niya sa kanilang mga boses, napagtanto niyang wala ng ibang paliwanag. Sumang-ayon siyang sumama sa kanila. Sama-sama, kailangan nilang makahanap ng paraan palabas. Ngunit sa labas ng bintana, ipinakita ng mundo ang tunay nitong anyo. May mga kakaiba at nakakatakot na nilalang na gumagala sa mga lansangan. Hindi sila tao. Kumikinang ang kanilang mga mata, baluktot at hindi likas ang kanilang mga katawan at ang kanilang ungol ay nagpapayanig sa hangin. Malinaw na ang lugar na ito ay pag-aari ng mga halimaw, hindi ng mga tao. Mabilis na isinara ng mga bata at ni Hayama ang lahat ng pinto at nagtago sa loob. Kinabukasang umaga, nagtipon-tipon sila sa paligid ng kakaibang aklat. May marka ang pabalat nito na bilang na 7 at 2 makapal na guhit. Wala ni isa sa kanila ang nakaunawa sa kahulugan nito. Habang binubuklat nila ang mga pahina, bigla silang nakakita ng isang bagay na nagpamanhid sa kanila. Ito ang parehong multong bumisita sa kanila sa kanilang mga panaginip. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat. Ipinaliwanag ng aklat na ito ay isa sa 7 halimaw. Kapag ito ay nahuli at naitago sa loob ng aklat na ito at pagkatapos ay pinalaya muli, tutulungan ka itong tapusin ng isang gawain na iyong pipiliin. Bawat halimaw ay maaaring lamang gamitin ng isang beses. Kapag nahuli ng lahat ng 7 halimaw at nakulong sa loob ng aklat na ito, matutupad ang inyong mga kahilingan. Ngunit, mag-ingat. Ang gawaing ito ay hindi madali at hindi rin ligtas. Kapag nabigo kayong tapusin ito sa itinakdang oras, mananatili kayong bihanggo ng mundong ito magpakailanman. Nakakakilabot ang mga salitang iyon, ngunit tahimik na nagkatitigan ng mga bata. Sa kaibuturan ng kanilang mga puso, alam nilang hindi sila maaaring sumuko. Masyadong mahalaga ang kanilang kahilingan. Ano man ang panganib, kailangan nilang magpatuloy. At sa gayon, nagsimula ang kanilang panganghaso ng mga halimaw. Hindi nagtagal, natuklasan nilang nagtatago si multo sa loob mismo ng kanilang bahay. Nakadapo sa isang chandelier, pinagmamasdan sila gamit ang kumikislap na mata. Agad silang kumilos, sunusubok silang hulihin siya. Ngunit sa kanilang pag-aagawan, natanggal ang kanyang pagbabalat kayo.
Laking gulat nila nang matuklasan na hindi pala siya isang animong spirito, kundi isang maliit at pilyos na halimaw. Mabilis siya, mapaglaro at imposibleng hawakan, parang sinusubok mong hulihin ng isang mailipting na manok. Matapos ng maraming bigong pagtatangka, si Taichi ang nakaisip ng isang matalinong paraan. Gamit ang kanyang talino, nagawa niyang ikulong ang maliit na nilalang sa loob ng aklat ng multo. Namangha ang mga bata nang lumiwanag ang mga pahina at lubusang naiselyo ang halimaw sa loob. Ngayon, tuluyan nilang naunawaan kung paano gumagana ang aklat. Kung gugustuhin nila, maaaring palayain ng nahuling halimaw na ito ng isang beses para pilitin itong magsagawa ng kahit isang gawain. Walang pagtatanggi, ngunit isang beses lamang. Sinubukan nila ito sa pagpalaya sa halimaw at pagtatanong tungkol sa susunod na target. Ipinaliwanag ng maliit na nilalang na bawat nakahuhuli sila ng isa sa kanila, ipapakita ng aklat sa kanilang mga pahina ang lokasyon ng susunod na halimaw. Iyon ang paraan para magpatuloy. Dahil sa curiosity, tinanong din ni Kazuki ang dalawang misteryosong guhit sa pabalat. Himigik ang halimaw at sinabing, "Ibig sabihin niyan, 2 na lang ang araw ninyo. Sa loob ng 2 araw na iyon, kailangan ninyong mahuli ang lahat ng 7 halimaw. Kapag nabigo kayo, haharap kayo sa matinding panganib, kahit kamatayan." Tumahimik ang silid. 2 araw. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat segundo. Kaya naman nerbyosong nagkatitigan ng mga bata, ngunit hindi pa rin sila umatras. Mahigpit na ikinuyom ni Kazuki ang kanyang kamao. "Sinimulan natin ito at tatapusin natin ito. Isusugal natin ang lahat kung iyon ang kailangan." Sumang-ayon din sina Minato at Hayama na manatili at lumaban kasama nila. Sama-sama nilang haharapin ang kakaibang mundong ito at huhulihin ang mga halimaw. Ngulit may isa pa ring tanong na walang sagot. Ano nga ba ang eksaktong mga kahilingang ginawa ni Kazuki, Sonny at Taichi? Anong mga pangarap ang mahalaga na handa silang isugal ang kanilang mga buhay para rito? Iyan mga kaibigan ay malalaman natin sa lalong madaling panahon. Sumunod sa mga tagubilin ng aklat ng multo, nagtungo silang lahat sa isang madilim na gubat. Ayon sa mga pahina, ang susunod na halimaw ay nakatira sa loob ng isang kuweba. Ngunit may kakaiba siyang kahinaan. Hindi niya kayang marinig ang masasamang salita tungkol sa sarili niya. Kapag ininsulto ito, nawawala siya sa kontrol. Iyon lamang ang paraan para ilabas siya. Kaya nagtipon-tipon ng grupo sa harap ng kuweba. Nerbyoso, nagsimula silang sumigaw ng mga insulto sa loob, nagsasabi ng masasakit na salita tungkol sa halimaw. Sa una, katahimikan lamang ang sumagot. Ngunit biglang nagkaroon ng malalim na dagrumong at yuni-yanig ang kuweba. Lumabas siya. Napakalaki, nakakatakot at higit na mas malaki kaysa sa anumang naisip nila. Umiikot ang kanyang katawan sa napakabilis na bilis, parang isang nakakamatay na makina. Winiwasak niya ang lahat ng madaanan. Natumba ang mga puno, nabasag ang mga bato, at yumanig ang lupa sa lakas nito. Nagpanik ang lahat. "Paano natin huhulihin ng ganitong klaseng nilalang?" Sigaw ni Kazuki habang nagtatakbuhan sila sa iba't ibang direksyon, halos makaiwas lamang sa mga atake ng halimaw. Ngunit muli na natiling kalmado si Taichi. Inilapag niya sa lupa ang aklat ng multo, nakabukas. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at sumigaw ng mas malalakas pang insulto, tuwirang inaakit ang atensyon ng halimaw sa kanya. Sa ganding galit, umikot ang halimaw sa buong bilis at sumugod sa Taichi parang isang bagyo. Sa huling sandali, tumalon si Taichi palayo. Diretsyang bumangga ang halimaw sa aklat na biglang lumiwanag ng matindi at sa isang iglap, sinipsip ito paloob. Hingal-hingal, napagtanto nilang nagtagumpay sila. Isa na namang halimaw ang nahuli. Sa 7 halimaw, 3 na ngayon ang kanilang naiselyo.
Ibig sabihin, 5 pa ang natitira at patuloy na nauubos ang oras. Hindi nagtagal, ipinakita ng aklat ang susunod na hamon. Isang halimaw na mukhang lumulutang na puting tela. Ang kanyang kahinaan, hindi niya kayang madumihan. Kapag nadumihan ang kanyang dalisay na puting katawan, nawawala siya sa kontrol. Kaya naghanda ang grupo, may dalang pintura at kulay na ipapahid sa kanya. Ngunit bago pa sila makakilos, nauna nang umatake ang halimaw. Bumaba siya ng mabilis at mahigpit na binalot si Sonny. Hinihila siya paitaas sa here. Sumugod sina Kazuki at Taichi sa pagtulong, ngunit sila man ay natapon at nailiga mula sa lupa. Panik ang bumalot sa paligid habang hirap silang huminga. Sa sandaling iyon, kumuha sina Hayama at Minato ng mga bilog na lalagyan ng pintura at buong lakas ay inihagis sa halimaw. Kumalat ang mga kulay-kulay na marka sa kanyang katawan. Pumasigaw ang halimaw na parang nasusunog sa takot. Nagwawala sa here. "Hindi! Huwag ninyo akong dumihan!" sigaw niya. Sa ganding takot na tuluyang madumihan, pinawalan niya ang mga bata at kusa siyang sumisid paloob sa aklat ng multo. Isa na namang nabawas. 4 na halimaw na lamang ang natitira. Ngunit ngayon, mas lalong naging mabagsik ang babala ng aklat. Isang araw na lamang ang natitira sa kanila. Kapag nabigo sila, mananatili silang nakakulong sa mundong ito magpakailanman. Determinadong magpatuloy, humarap sila sa susunod na hamon. Ang susunod na halimaw ay inilarawang bilang isang nilalang na may 100 mata. Saan man manggaling ang isang pag-atake, agad niya itong nakikita at nahaharangan. Halos imposible siyang kalaban at nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ang lahat. Ngunit nag-isip ng mabuti si Hayama at nakaisip ng isang ideya. Kung may 100 mata siya, paiiyakin natin siya. Gagamit tayo ng tubig ng sibuyas. Napangiti ang mga bata sa talinong plano. Mabilis silang naghiwa ng mga sibuyas, piniga ang katas at inilagay ito sa mga lobo. Bitbit ang dosenas-dosenang nakapaikitang mga bombang tubig, muli silang umalis. Nang lumitaw ang halimaw, balot ang katawan nito ng napakaraming kumukurap na mga mata. Tunay itong nakakatakot. Inilunsad ng mga bata ang kanilang pag-atake, naghahagis ng lobo ng sunod-sunod. Ngumit sa kanilang pagkabigla, tumatalbog lamang ang bawat lobo, hinaharangan ng isang di nakikitang kalasag sa paligid ng halimaw. Tumawa ito ng mapanokso. "Akala ba ninyo'y maloloko ninyo ako? Hindi ako ganong kahina para matakot sa mga ganyang pakulo." Sa sandaling iyon, napuno ng kawalan ng pag-asa ang grupo, ngunit buong tapang na humakbang pasulong si Minato. "Mali ka!" matatag niyang sabi, "Mahina ka!" At buong determinasyon niyang inihagi sa mga lobo ng isa-isa. Isa sa mga ito ang nakalusot sa kalasag at sumabog sa maraming mata ng halimaw. Umalulong ito sa matinding sakit, pumipilitip sa paghihirap. Sinundan pa ng mas maraming lobo na tuluyang bumasag sa kanyang depensa. Bumagsak ang halimaw sa lupa, umiiyak ng malakas. Ibinaba ni Minato ang kanyang ulo bilang paggalang at marahang ibinulong. "Paumanhin, pero wala kaming ibang pagpipilian." Kasabay noon, bumukas ang aklat ng multo at hinila paloob ang nilalang. Matapos mahuli ang halimaw na may 100 mata, nagtungo ang grupo sa isang kalapit na parke. Umupo sila sa mga bangko, sinusubukan alamin mula sa aklat ng multo kung sino ang susunod na halimaw. Habang abala ang iba sa pagbuklat ng mga pahina, nag-relax si Taichi at nagsimulang umugay-ugay sa isang lumang duyan. Ngunit biglang ibinunyag ng mga salita sa pahina ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang susunod na halimaw ay ang mismong duyan. Sino mang sumakay dito ay hinding-hindi napapayagang bumaba. Sa halip, dadalhin ng duyan ng biktima nito diretso sa impyerno. Napatigil ang lahat sa takot. Napalingon sila kay Taichi na masayang nag-uugay pa rin, walang kaalam-alam sa panganib. Biglang umingit ang mga kadena at nagsimulang hilahin pa itaas ang duyan, pataas ng pataas, ayaw siyang pakawalan. "Taichi!" sigaw ni Kazuki. Tumakbo ang mga bata at desperadong kumapit sa duyan.
Umakyat din si Hayama, umaasang ang bigat nilang lahat ay makapagpapabagal dito. Ngulit masyadong malakas ang halimaw, lalong umangat ang duyan, hinihila silang lahat pataas sa kalangitan. Hindi na ito isang simpleng laruan sa parke, isa na itong demonyong determinadong dalhin silang lahat palayo. Sa lupa, naiwan si Sunny. Masyadong maikli ang kanyang mga braso, masyadong maliit ang kanyang mga paa. Hindi niya maabot ang duyan upang makaakyat. Wala siyang magawa kundi panoorin ang kanyang mga kaibigan na patuloy na umaangat, nilalamon ng kalangitan. Sumikip ang kanyang dibdib. Hindi ako pwedeng tumayo lang dito, kailangan ko silang iligtas. Naninginig ang kanyang mga kamay habang binubukas ni Sunny ang aklat ng multo. Pinalaya niya ang multong puting tela na nahuli nilang isa. Pakiusap, nakiusap siya. Tulungan mo akong iligtas ang aking mga kaibigan. Tumango ang multong tela at binalot si Sunny parang mga pakpak. Magkasama silang lumipad pa itaas, hinahabol ang duyan. Sa kahangahangang bilis, naabutan ni Sunny ang kanyang mga kaibigan at buong lakas na idinantay ang aklat sa duyan. Nanginig at umalingaw-ngaw ang mga kadena ng halimaw bago sila tuluyang masipsip paloob, nakulong sa loob ng mga pahina. Ngulit sa mismong sandaling mawala ang duyan sa aklat, nawalan ng kapit sina Kazuki, Taichi, Hayama at Minato. Bumagsak ang kanilang mga katawan, diretsyong bumulusok patungo sa isang malalim na hukay sa ibaba. Nagsigaw ang mga bata habang humahampas ang hangin, tila tiyak na ang kanilang kamatayan. Ngulit sa huling sandali, inistretch ng multong tela ang kanyang sarili at marahang sinalo seklusik bawat isa sa tiklop nito. Isa-isa silang ibinabang na ligtas. Napabuntong hahinga ang lahat ng ginhawa. Inailigtas ni Sunny sila. Nagtipo ng iba sa paligid niya, tinatapik ang kanyang likod at buong pagmamalaking pinupuri siya. Sa wakas, ang pinakamaliit sa kanila ang naging pinakamalaking bayani. Matapos makabawi ng hininga, bumalik sila sa aklat upang alamin kung sino ang susunod na halimaw. Gumalaw ang mga pahina at lumitaw ang mga salita. Sa pagkakataong ito, ang halimaw ay inilarawan bilang isang refleksyon. Sino mang tumingin sa salamin ay makikitang lalabas ang kanyang larawan sa salamin. Ang refleksyon ay susubukang palitan ng kanilang orihinal at kunin ang kanyang buhay. Bumigat ang pakihamdam ng mga bata. Paano mo lalabanan ang sarili mong refleksyon? Bago pa sila makapagplano, nangyari na. Napatingin si Kazuki sa isang salamin sa malapit at biglang humakbang palabas ang kanyang refleksyon. Ngayon, may dalawang Kazuki na magkatabing nakatayo. Nabigla ang lahat. Alin ang totoo? Tanong ni Taichi. Upang subukin sila, tinanong niya ang parehong Kazuki ng ilang tanong. Sa nakakagulat na paraan, pareho silang sumagot ng eksaktong pareho. Walang paraan para pag-ibahin sila. Sa desperasyon, itinaas ni Taichi ang aklat ng multo at sinubukang hulihin ang huwag. Ngulit sa kanyang pagmamadali, nagkamali siya. Sa totoong Kazuki niya itinutok ang aklat. Sumabog ang kislap ng kuryente. Sumigaw ng sakit ang totoong Kazuki at bumagsak. Dahil siya ay tao, marahas niya itinaboy ng aklat ang kanyang katawan. Nanginig ang kanyang katawan sa mga kislap, namutla ang kanyang mukha. Nagmadaling lumapit ang iba, takot na takot. Ngunit sa anumang paraan, alam na nila ang katotohanan. Kung nasaktan ng aklat ang isang Kazuki, ang isa naman ang huwag. Gumising ang pekeng Kazuki at tumakbo ng buong bilis. Mas malala pa, nahati ang kanyang katawan sa maraming kopya. Dusenas-dusenas na Kazuki ang tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Nagkagulo ang lahat. Paano nila huhulihin ang tama? Alin ang totoong refleksyon? Si Minato ang humakbang pasulong. Mahina pero matatag ang kanyang boses. Kung ito talaga ang refleksyon ni Kazuki, may bahagi rin siya ni Kazuki sa loob niya. At si Kazuki, hindi niya kailanman binabaliwala ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at marahang tumawag. Pakiusap, pumasok ka na sa aklat. Ipinapangako kung hindi kita sasaktan. Tumagos ang mga salita niya sa gitna ng mga peking Kazuki. Dahan-dahan, ibinaba ng bawat refleksyon ng kanyang ulo at lumakad pasulong. Isa-isa, kusilang silang pumasok sa aklat ng multo. Itinatak nila ang kanilang mga sarili. Nakatitig ang lahat sa pagkabigla. Paano? Paano mo nagawa yon? Pabulong na tanong ni Hayama. Bahagyang namula si Minato. Alam niya ang katotohanan. Matagal nang gusto ni Kazuki siya kahit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. At dahil taglay rin ng refleksyon ng damdamin ni Kazuki, hindi niya nalabanan ang kanyang kabaitan. Sumuko siya sa kanyang boses gaya ng palaging gagawin ni Kazuki. Si Kazuki, mahina pa rin dahil sa kuryente. Tumingin si Kazuki kay Minato ng mga malalaking mata.
Ngayon, iisa na lamang ang natitirang halimaw. Kung mahuhuli nila ito, sa wakas ay matutupad na ang kanilang mga kahilingan. Ngunit ang huling ito ay ang pinakamapanganib sa lahat. Ayon sa aklat ng multo, may kapangyarihan siyang kainin ng ibang mga halimaw at mas malala pa, kaya niyang kontrolin ang mismong oras. Nang narinig ito, nakaramdam ng pag-asa sina Kazuki, Taichi at Sunny. Sinabi nila, kung kaya niyang kontrolin ang oras, tiyak na matutupad ang ating hiling. Tumingin si Minato sa kanila at marahang nagtanong, "Sasabihin niyo ba sa akin kung ano ang inyong hiling? Malayo na ang narating natin ng magkasama. Pakiusap, sabihin niyo na." Ngunit awkward na ngumiti ang tatlong lalaki at sumagot, "Sekreto namin yan, usapang lalaki lang." Nabasag ang puso ni Minato. Sa lahat ng pinagdaanan nila, sinuportahan niya sila, ngunit hindi pa rin sila makapagsabi sa kanya ng katotohanan. Nasaktan, tahimik niyang iniwan ng silid si Minato. Nakita nito ni Hayama at pinagalitan ng mga lalaki. "Nasaktan niyo siya. Ano ba ang hiling ninyo at hindi niyo man lang maibahagi sa kanya? Kahit sa akin na lang, sabihin niyo." Yumuko ang mga lalaki. Sa wakas, ibinunyag nila ang katotohanan. Ang kanilang hiling ay pagalingin si Minato. "Mga kaibigan, hayaan niyong ipaliwanag ko kung anong nangyari." Sa kaarawan ni Minato, nagplano ng sorpresa sina Kazuki, Sunny at Taichi. Sinabihan niyang maglakad sa isang tiyak na daan habang sila'y nagtatago sa kanyang regalo. Mulit habang naglalakad si Minato, aksidenteng bumagsak sa kanya ang isang mabigat na stand. Malubha siyang nasugatan at nahulog sa koma. Mula sa araw na yun, ipinangako ng mga lalaki sa kanilang mga sarili na gagawin nilang lahat upang pagalingin si Minato. Yun ang kahilingan na gilawa nila sa templo. Hindi nila namalayan na narinig ni Minato ang lahat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na isinusugal ng mga kaibigan niya ang kanilang buhay para lang iligtas siya. Napuno ng matinding pasasalamat si Minato at nagpasalamat sa kanila. Ngunit bigla, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Nauubos na ang oras na meron siya sa kakaibang mundong ito. Kung hindi agad mahuhuli ang huling halimaw, tuluyan siyang mawawala magpakailanman. Nagmadaling hanapin ng lahat ang huling halimaw, ngunit wala silang ideya kung saan ito nagtatago. Malapit nang maubos ang oras. Sa desperasyon, nakiusap sila kay Little, ang maliit at pilyong halimaw, na tulungan sila. Ayon sa patakaran, isang beses lamang maaaring tumulong ang isang halimaw matapos pakawalan mula sa aklat. Natupad na ni Little ang kanyang tungkulin, ngunit nang makita niya ang tapang at katapatan ng mga bata, nilabag niya ang patakaran. "Tutulungan ko kayo ng isa pang beses," sabi niya, "ngunit mag-ingat kayo. Ang huling halimaw ay mas malakas kaysa sa aming lahat." Buong pusong nagpasalamat ang grupo at agad na umalis. Sinabi ni Little na ang huling halimaw ay naninirahan sa loob ng isang maringnal na palasyo. Nang marating nila ito, agad silang sinalakay ng mga sundalo ng halimaw. Mabilis na pinalaya ng mga bata ang lahat ng halimaw na kanilang nahuli. "Humayo kayo!" sigaw nila. "Ipaglaban ninyo kami!" Sumunod ang mga halimaw at nakipaglaban sa mga sundalo. Binibigyan ang mga bata ng pagkakataon na makapasok sa loob. Ngumit sa bulwagan ng palasyo, naghihintay ang mismong huling halimaw. Napakalaki, nakakatakot at handa sa laban. Sinubukan ng mga bata na ikulong siya sa aklat ng multo, ngunit hindi ito umubra. Matapang na lumaban ang kanilang mga nahuling halimaw, ngunit isa-isa silang nilamon ng huling halimaw. Sa bawat kagat, lalo siyang lumalakas. Nagkaroon siya ng 100 mata. Lumutang siya tulad ng halimaw na guyan at umikot siya tulad ng halimaw na makina. Naging hindi na siya mapipigilan. Nawalan ng pag-asa ang lahat at lalong humina ang katawan ni Minato. Mabilis na naglalaho. Alam niyang malapit na ang kanyang wakas, kaya nakiusap siya sa halimaw. "Pakiusap! Huwag mo silang saktan. Ibalik mo na lang ang mga kaibigan ko sa totoong mundo. Hindi ko kayang mamatay sila para sa akin." Nakakagulat, pumayag ang halimaw. Binuksan niya ang isang kumikislap na lagusan. Isa-isa, itinulak ang mga bata papunta rito, pabalik sa totoong nilang mundo. Muli na silang mabubuhay ng ligtas.
Ngulit hindi makakatawid si Minato. Malapit nang maubos ang kanyang oras at mamamatay siya rito. Nabasag ang puso ni Kazuki. Hindi niya kayang iwan si Minato. Matatag siyang tumayo at nagsabi, "Kung aalis ako, isasama ko si Minato. Kung hindi, hindi ako aalis." Nabigla ang lahat sa kanyang mga salita. Nang makita ang kanyang tapang, humakbang din pasulong sina Taichi at Sunny. "Hindi rin kami aalis. Mananatili kami at lalaban kasama ninyo." Ngumiti si Minato sa gitna ng kanyang mga luha. Sa unang beses, tunay niyang naunawaan kung gaano siya kamahal ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang maliit na halimaw at ang halimaw na tela. Bagamat nilabag na nila ang mga patakaran, nagpasisya silang tumulong muli. "Para sa inyong tapang at kapagkaibigan," sabi nila, "lalaban kami kasama ninyo." Muling sumiklab ang pag-asa. Bumalik ang lakas ng grupo. Kasama ang mga halimaw sa kanilang panig, nagbuo sila ng huling plano. Sama-sama, naghanda sila para sa pinakahuling laban sa pinakamakapangyarihang halimaw ng lahat. Tumindig ang huling halimaw at umungal. "Hindi lamang mahirap akong hulihin, imposible. Wala akong papatawarin." Nayanig ang mga pader ng palasyo sa kanyang tinig, ngunit biglang umangat sa here si Kazuki, binuhat ng halimaw na tela. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at sinubukang ikulong ang higante sa aklat ng multo. Ngunit tumawa ang halimaw at siya naman ang dumakma, ikinulong si Kazuki sa kanyang mahigpit na hawak. Hamang na bata, unggol ng halimaw. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang Kazuki sa kanyang kamay ay hindi totoo, isang refleksyon lamang. Bago pa siya makareaksyon, lumitaw ang tunay na Kazuki at sumigaw, "Ano? Akala mo ikaw lang ang matalino? Kami ang pinakatuson ng mga batang makukulit." Sa kabay nito, binuksan niya ang aklat. Napasibaw ang halimaw, nagpumulaskas at tuluyang nahila paloob. Sumabog ang silid sa tuwa, nagtagumpay sila. Nahuli na ang pinakamakapangyarihang halimaw at mula sa loob ng aklat, lumabas ang lahat ng iba pang halimaw na nilamon niya pa noon. Malaya na muli. Hindi nag-akyasang ng oras si Kazuki. Tinawag niya ang huling halimaw at inutusan nito. "Kaya mong kontrolin ang oras. Ibalik mo ako sa sandaling bago maaksidente si Minato noong malapit nang bumagsak ang stand sa kanya." Nang liliit ang mga mata ng halimaw, "Kung babalik ka at ililigtas mo siya, doon na magpapatuloy ang iyong buhay. Ngunit lahat ng naranasan mo sa mundong ito, makakalimutan mo. Nais mo pa rin bang gawin ito?" Inalala ni Kazuki ang kanyang mga kaibigan, si Minato, ang kanilang mga paghihirap at tagumpay, at maging si Miss Hayama na nanindigan sa kanilang tabi. Sumikit ang sakit sa kanyang puso. "Kung makakalimutan ko, ituturing namin si Miss Hayama na parang estranghero sa totoong mundo." Maranhay na ngumiti si Hayama. "Huwag kang mag-alala sa akin. Laging naaalala ng mga teacher ang mga espesyal na bata. Magiging makaibigan tayo muli." Nagliwanag ang mga mata ni Kazuki. Hinarap niya ang halimaw. "Ibalik mo ako. Gusto kong iligtas si Minato." Ang huling halimaw ay nagsabing hindi niya alam kung papaano. Malapit nang maubos ang oras, kaya humabol na lang si Kazuki patungo sa lagusan. Sa loob ng lagusan, hindi niya makita si Kazuki. Muli niyang nakita ang araw ng kanyang birthday at narinig ang isang sigaw. "Minato! Umalis ka dyan!" Nagulat si Minato at napaatras sa tamang sandali. Bumagsak ang mabigat na stand sa lupa, walang napinsala. Ligtas siya, at sa sandaling iyon, naglaho ang Kazuki mula sa mahiwagang mundo. Sa bagong takbo ng panahon, tumingin si Minato kay Kazuki at ngumiti. "Talaga, salamat. Kung hindi mo ako binalangan, may masamang mangyayari ngayong araw na ito." Lito, pabulong na sinabi ni Kazuki. "Pero, kailan ko siya binigyan ng balangan?" Pinagtawanan lamang ito ng kanyang mga kaibigan, hindi alam ang totoo. Sa muling naging karaniwan, nagpatuloy ang kwento sa bagong mundong ito.
Isang mundong hindi kailanman na aksidente si Minato. Samantala, sa mahiwagang mundo, nang matupad ang hiling, nagsimulang gumulo ang lahat. Kumislap ang kalangit, yumanig ang mga pader, at ang lahat ay naging liwanag. Tumingin si Kazuki kay Minato at sa mahiyain mungit tapat na tinig, wagdas niya sinabi, "Minato, gusto kita." Namula ang mukha ni Minato, ngunit ngumiti siya. Hindi sapat na sabihin mo lang ito dito, kailangan mo ding sabihin ito sa totoong mundo. Nagtawanan ng lahat at dahan-dahang hinigop pabalik ang mahiwagang mundo sa loob ng aklat ng multo, naghihintay sa susunod na batang mga hahis na humiling. Sa huling esena, muli na nasa school sina Kazuki, Sunny, Taichi at Minato. Pumasok ang kanilang guro, si Hayama. Sa sandaling makita niya sila, napuno ang mga luha ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bahagyang alaala ang dumating sa kanyang puso. Ganun din ang naramdaman ng apat na bata, isang kakaibang hatak na parang may mahalagang bagay na nangyari sa kanila, ngunit hindi nila maganap na maalala. Ngunit dahil bata pa sila, nagtawanan, ngumiti at bumalik sa paglalaro. Bitbit lamang ang isang anino ng pakikipagsapalaran na minsang nagbago ang kanilang buhay. At yan mga kaibigan, ang wakas ng kwentong ito, isang salaysay ng tapang, pakikipagkaibigan, sakripisyo, at isang mahiwagang aklat na kayang tumupad ng mga hiling kung handa kang bayaran ng kapalit. So, nagustuhan niyo ba ang kwento? Hindi ba't puno ito ng mga liko at surpresa? Ingat palagi at maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.